Siya na POV. Naalimpungatan ako, kaya nagising ako. Hindi ko alam kung anong oras na, gumalaw ako, pero agad ding napamura, dahil sa nararamdaman na sakit sa katawan na parang binugbog ng 5 beses, lalo na ang pagitan ng hita ko. Sinilip ko ang kabilang side kung saan si Zane nakahiga, pero wala roon si Zane, may kaluskos ako na narinig, at pag-uusap. Inilipat ko ang tingin sa balcony, at nakita ko na nakabukas ito. Napangiti ako, ang aga-aga naman nagising, hindi ba siya napagod kagabi? Siya ang maraming ginagawang galaw, at kinarga pa nga ako pero sa amin, parang ako pa yata ang napagod at lupaypay, dahil sa sakit ng katawan ko. Binihisan ako ni Zane ng kanyang t-shirt, at dahil siguro alam niya na mahahapdian lang ako, kapag sinuotan niya ako ng panty kaya boxer short niya na lang ang pinasuot sa akin. Kahit masakit, ay dahan-dahan akong bumangon at bumaba sa kama. Wala akong footwear habang naglalakad patungo sa balcony, kaya napangiti lamang ako, dahil para akong magnanakaw na hindi gumagawa ng ingay. Ano kaya ang ginagawa ni Zane ngayon sa labas ng balcony? May meeting na ba siya? Ang aga naman. Narinig ko na may kausap siya sa cellphone. Ang aga nga ng trabaho ng mahal ko, nasa meeting na agad. Bilib na ako kaya dapat ko siyang bigyan ng 10 magkasunod-sunod na halik. Papalapit na ako sa balcony para gulatin ko si Zane, pero bigla na lang akong huminto sa paglalakad, nang may narinig akong pag-uusap. Don't worry, I'll dump her pagkatapos ng kasal. And Lim'll go with you. Of course, ayokong may sumisira sa mga plano ko. I know, she won't know. Alright, I love you, napatutap ako sa aking bibig. Naramdaman ko ang paggalaw ng upuan, kaya agad akong kumari pa ng takbo patungo sa kama, umakyat at agad pinaikit ang mga mata. Halos nagkakarera ang puso ko, dahil sa pagtakbo ko at sa narinig, at masakit sa pagkababae ko. Narinig kong bumukas ang banyo, at pagsara nito, kaya dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Nakatulala akong nakatitig sa kisame, at hindi maalis sa isip ko ang narinig kanina lang. Sinampal ko ang isang pisngi ko, at napadaing ako na masakit pala. Ibig sabihin, hindi ako nananaginip. Ano kaya iyon? Baka sa trabaho lang, overthink malala lang siguro ako, mahal ako ni Zane, iyon ang mahalaga, at nagkamali lang ako ng narinig. Medyo inaantok pa ako eh. Nakatulugan ko ang pag-iisip, at nagising na hindi ko na lang iniisip ang narinig ko kaninang madaling araw, at binaliwala ko lamang iyon. Mahal ako ni Zane, papakasalan niya ako, at iyong narinig ko ay baka nagkamali lang ako. Bumangon ako, dahil naramdaman ko na naman ang pagsusuka. Hanggang kailan kaya ito matatapos? Masakit pa rin ang pagitan ko, lalo kapag umiihi kaya wala akong nagawa, kundi ang humihikbi na mag-isa sa banyo. Agad bumukas ang pinto ng banyo, at iniluwas si Zane na alalang-alala sa akin. Hey, what happened, Zane? I'm here. What happened? Ulit niya habang pinupunasan ang mga luha ko sa pisngi. I hate you. Nagulat siya sa sinabi ko. Masakit ang ano ko, dahil hindi mo tinigilan kagabi. Hagulgul ko na iyak sa harapan niya. Agad ko namang nakita ang takot, at galit sa kanyang mga mata, dahil sa sinabi ko. I'm sorry, I'm sorry babe, I'm sorry please. Come here, let me help you. Ha? Wala na akong nagawa nang agad niya akong tinulungan, itinago ko na lang ang hiya nung siya na ang nagkusa na maghugas ng aking baby rose. Pinaliguan niya na rin ako ng maligamgam na tubig. Binuhat niya ako papunta sa labas ng banyo, at pinaupo sa dulo ng kama, nakatingin si Zane sa akin, at agad umiwas ng tingin, bago tumayo para kumuha ng damit. Binihisan niya ako, at pagkatapos binoblower ang buhok ko. Masakit pa ba hanggang ngayon? Mahinang tanong ni Zane. Oo, I will massage your body later, okay. Aniya kaya umangat ang ulo ko, habang pinapatuyo pa rin ang buhok ko. How? Mawawala ba agad? Dati kasi kaya ko naman, pero kagabi mas maraming round yun eh, kaya siguro ang sakit. Magiging asawa ko na siya, so ibig sabihin, hindi na dapat ako mahiya sa kanya. I will help you, don't worry, babe. Pangako ni Zane. Pinahiga niya ako sa kama, at pumunta ang kamay niya sa pagitan ko, napasinghap ako at nahawakan siya sa kanyang balikat, nang magsimula niya itong ibukaka,
at inilagay ang kanyang palad. "Don't worry, minamasahe ko lang para mawala ang sakit." Tinakpan ko ang mukha ko dahil nakakahiya, pero siya naman ang may gawa, di ba? Nakatitig lang ako sa kanya, kahit minsan napapasinghap ako, dahil sa ginawa niyang pagmamasahe sa akin, dahil bigla kong maramdaman ang kuryente na umaakyat sa katawan ko, pero kailangan pigilan, kung ayaw kong mapunta sa hospital. Hanggang sa nakatulugan ko na ang ginawa ni Zane sa akin. Kahit papano ay naibsan ang sakit ang gitnang bahagi ng aking hita, dahil sa ginawa niyang pagmasahe. Kay bilis ng panahon, at sa sobrang bilis ng panahon, ay next week na ang kasal namin ni Zane. Hindi ko akalain na sa wakas, ito na yung hinihintay namin ni Zane. Private ang kasal namin, na tanging pamilya ko, at pamilya ni Zane, at bakada ang pupunta. Hindi na dapat makarating sa taga-media ang kasalan namin, dahil ayaw naming dalawa na pinagpiestahan kami sa SOCMED, at trending couple kami sa buong Pilipinas, dahil isang kilalang pagawaan ng sapatos, at alahas ang pamilyang Mornet, at ako naman ay ang pagiging model at architect ang ikakasal, nakakapagod kayang humarap sa mga taga-media. At sa araw mismo ng kasal namin, ay ito ako, at excited na ipaalam sa kanya ang pagbubuntis ko, at kambal pa silang darating sa buhay namin. How would he react when he found out about our babies? Ang dalawang anghel na nasa sinapupunan ko. Hindi rin ako makapaghintay na lumaki sila sa tiyan ko for 9 months. Kaya lahat ng photoshoot ko, ay kanselado na kahit malayo pa ang buwanan ko, dahil ang sabi ng doktor, na miss lang daw ang pinagbubuntis ko, kung dati ay nakayanin at nakaligtas pa ako sa kapahamakan, pero baka masama na ang kalagayan ko sa susunod kapag hindi ako nag-iingat, kaya hanggat maaari, ay dapat ingatan ko ang sarili ko para sa mga anak namin ni Zane. Hindi pa baluto ate. Aba, excited lang. Lagyan ko ito ng pineapple, baka iyak ka. Sumimangot ako dahil sa sinabi ni Ate Jean. Pero dahil mahal niya ako, kaya alam ko na nagpapatawa lang siya sa akin. Nasa kondo niya ako nanatili ngayon, dahil she invited me for pizza. Wala namang kinagigiliwan sa bahay, kaya pumayag na ako, pero dapat ang niluto niya na Hawaiian pizza ay walang pineapple. Parang sa lahat ng prutas, ay iyan lang ang ayaw kong tikman na ngayong pinagbubuntis ko ang kambal. Hindi naman, inaantok lang ako. Inaantok ka na naman. Noong isang beses inaantok ka rin, at kung gusto mong matulog ng maayos, doon ka sa kwarto ko. Huwag dyan sa sofa, at malikot ka pa naman kapag natutulog, baka mahulog ka, aniya. Okay mamaya, baka maubusan ako ng pizza na niluluto mo ngayon, kung makatulog ako. Sabi ko pa kaya natawa siya. Anong tingin mo sa akin, malakas kumain. Dalawa kaya ang niluto ko, at iba-iba pa ang flavor, kaya mag-asawa ka talaga nito. Aniya, tumayo ako galing sa sofa, at hinintay ang text ni Zane, kung ano na ang ginagawa niya ngayon sa office. Gustuhin ko man na sumama sa kanya, pero hindi na muna ako pumayag, dahil wala siyang matapos na office works, dahil gumagawa lang kami ng milagro. Sinilip ko ang ginawa na pizza ni ate, na ilalagay niya pa lang sa oven ang natapos niyang lagyan ng mga ingredients sa ibabaw nito. Nakakatakam ng kumain, ate. Wait lang, hindi ito aabot ng 1 oras kaya kalma, okay. Okay sabi ko, habang nakapatong ang 2 braso ko sa counter table. Sinilip ko ang cellphone ko, pero langya malapit ng malobat. Can I borrow your phone charger ate? Malapit na akong malobat ani ko at bumaling siya sa akin, at binalik ang tingin sa oven para i-set ang timer. Yeah, sure, nasa kwarto ko lang nasa ibabaw ng folding table ko yata nilagay, kung saan ang laptop ko. Aniya kaya tumanggo ako, sige, dapat may magic yan, at luto na pagbalik ko. What? No way. Sambit niya kaya natawa ako. Agad akong naglakad patungo sa kwarto niya, at dahil hindi naman ito sarado, kaya pinahit ko na ang doorknob. Amoy expensive na pabango na pambabae ang kwarto niya, at halos kulay pink naman ang nakapintura sa buong silid, pati ang kumot at unan sa kama, at carpet. Agad akong pumasok, at pumunta sa tinutukoy niya na table, malapad ang ngiti ko, nang makita ang picture sa ibabaw ng table niya, na kung saan meron kaming selfie na dalawa,
nakangiti sa camera habang may icing sa ilong naming dalawa, dahil birthday niya that time. Pero pagbilang ko sa kabilang frame, ay agad naluso ang ngiti ko, dahil sa katabing picture na may kasama siya, at sa taong pamilyar sa akin, sa nanginginig na kamay, ay kinuha ko ito at pinunasan, at nagbaba sakali na hindi nga siya ito, pero sabay ng pagpatak ng luha ko, ay ang imahe na kilalang kilala ko siya. Natutap ko ng kamay ang bibig ko, dahil sa hindi makapaniwala na siya nga ito. Why, Zane, why? Kailan pa? Kailan pa ako niloloko ni Zane? Pero ang sabi niya mahal niya ako. Tama ba ako o may ibang agenda pa? Don't worry, I'll dump her pagkatapos ng kasal. And I'll go with you. Of course, ayokong may sumisira sa mga plano ko. Naalala ko ang narinig ko na iyan ang sinabi niya, noong may katawagan siya sa telephone, si Ate Jean pala ang kausap niya sa kanyang phone. And then, pinagplanuhan na nila, kung paano ako pabagsakin. Tama ba? Why? Anong nagawa kong mali? Bakit tinatraidor nila ako patalikod? Nasa po ko ang ulo ko, dahil biglang sumakit ito. Hindi ko ma-imagine na pinagtaksilan ako ng dalawa. Iyong umaalis si Zane, papuntang ibang bansa, kasama niya ba? Hoy! Bakit tulala ka yata dyan? Nakita mo na ba ang charger na tinutukoy ko? Ito nasa ibabaw lang ng table ko. Luto na ang pizza, akala ko ba natatakam ka ng kumain noon kaya let's go. Masayang wika ni ate. Pinagmasdan ko si Ate Jean, ang nag-iisang ate ko, na ni minsan hindi ko maisip na may gagawin sa akin na masama. Tapos ngayon, pinagdudahan ko na. Alam niya ba talaga? Alam niya ba na kami ni Zane, at gusto niyang agawin sa akin? Ayos ka lang. Tulala ka dyan. Aniya, nagtataka sa kinikilos ko. Let's go. Ay wait, halanat amba, hindi ko pala ito naayos kanina, wait. Nakita ko kung paano niya ingat na binalik ang picture, na kung saan si Zane at Ate Jean ang magkasama, pinipicture ni Zane si ate na nakasimangot ang mukha. Ang saya niya. Ang saya-saya ni Zane sa piling ng ate ko, samantalang ako, ilang gabing umiiyak sa kama, habang hinihintay ang pagbabalik niya. Tapos, siya ba? Siya pala ang tinutukoy mo ate. Hindi ko halos masabi sa kanya ang itatanong ko. Pinipigilan na lumabas ang emosyon ko, dahil sa sobrang paninikip ng dibdib ko, ngumiti ang ate ko, na halatang in love na in love. Oh this one. Kilala mo ba siya? Sa tingin ko, oo. Siya ang tinutukoy ko sa'yo dati. Isa siyang businessman na may. Kilala ko siya ate, kilalang kilala. Putol ko sa sasabihin niya. Oh, di ba? Sinasabi ko na nga ba na kilala mo, tama nga ang sabi niya, na sikat itong tao na ito eh. Sino ba ang mag-aakala, na pagkatapos na nangyari, yung akala ko na heartbroken ako, ay biglang naglaho, at alam mo ba? Kung saan ako pupunta na bansa, ay nandoon din siya, parang buntot ko na ayaw maghiwalay sa akin. Kahit hindi ko naman sinasabi, ay laging may alam, dahil nga sa bagay malaki ang connection, kaya madali akong mahanap kung sa baga, ngumiti ako, na walang emosyon ang mga mata at labi. Biglang na lang namanhid ang dibdib ko. Saan bansa kayo ate pumupunta? Please huwag sa bansa na pinuntahan niya lately, please. Oh, remember noong pumunta ako sa Singapore, Japan, South Arabia, kasama ko siya. Tumanggo ako sa sinabi ni ate. At ang last na pinuntahan ko na sumunod din siya ay Dubai, isinama niya ako para gawing escort, noong nagbukas sila ng bagong branch ng mga jewelries and shoes. Nakita mo ba sa media? Sinabi ko sa kanya, na bigyan ako ng magazine, kapag meron ng available na magazine kung saan nandoon ako, para maipakita ko kay mommy. Agad kong pinunasan ang luha ko, na bigla na lang kumawala sa mata habang nakatalikod si ate, at inaayos ang kanyang gamit. Naging triple ang sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito. And you know what? May nangyari na sa amin, bulong niya sa akin, habang nakangiti. Ate, napasinghap ako, at namilog ang mga mata, na nakatingin sa kanyang mga mata, nakitang-kita ang kasiyahan, hanggang napatingin ako sa kanyang maliit pa rin na tiyan. Hinimas niya ito, at nakangiting nakatingin sa akin. Oo nga, pero huwag mo munang sabihin kay Lola Alma especially kay Mommy, dahil baka mapagalitan ako. Alam mo naman sila, na dapat kasal muna bago ang honeymoon, pero gaya mo na una na ang honeymoon. O di ba?
malay mo sis, parehong buwan tayo manganak, di ba ang saya kaya noon? Sabay tayong umere sa delivery room. Masaya niyang sabi, pero ito ako, halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan ko, dahil sa ibinalita ni Ate Jean sakin. Ang sakit, sobrang sakit sa puso. At dahil nauna ka nang nakapagpaalam kay Lola na ikakasal ka na, sa hindi ko pa nakilala na groom na bumihag sa puso mo, ay ngayon pa lang. I'm so happy for you Sisi. Sa wakas, nakatagpo na rin tayo ng someone, na mapapangasawa nating dalawa, at makakasama sa buong buhay natin, di ba ang saya noon? Halos mag-daydreaming na sabi ni ate. And tama ka nga sis Shana, na dapat alisin, at kalimutan ang mga tao na naging dahilan ng mga luha, at paakit sa atin, at tama ka nga, na huwag magmadali sa pag-ibig, dahil may darating talaga na tao para sa atin, kaya thank you sa advice mo, natuto na ako about love, though magkapareho sila, pero ayos lang dahil sa tao na yun napaasa, ay hindi para sa akin and no more tears, sa mga walang kwenta na bagay. Dagdag pa niya. Mapakla akong natawa sa sinasabi ni Ate Jean, paano niya naatim sa akin na sabihin, ang mga pangarap nila sa akin. Simula pa lang, may pinaplano na palang masama silang dalawa sa akin, at ito ako kung hindi ko agad nalaman, ay matutuloy ang kasal namin ni Zayn and for what? Para lang saktan ako, o may iba pang dahilan sa likod ng pagpapanggap nila. Tama siguro ang kasabihan, at parang ngayon ko lang napagtanto na tama nga na, lahat ng tao na nakakasalamuha mo, pamilya man o hindi, ay may gagawin sa'yong masama o mabuti. I don't like her. Mother, naging dahilan ba ito, para kamunayan ko rin ang isang tao, na akala ko naging ate ko, at naging kapamilya ko ng ilang taon. Kung hindi ko narinig ang pinag-uusapan nila noong isang madaling araw, ay hindi ko na sana pinagdududahan si Ate Jean, kundi si Zayn, lamang pero narinig mismo ng mga tenga ko. And imagine, we made love. Paano kung may nangyari sa kanila ni ate bago sila umuwi ng Pilipinas? God, what happened? Anong nagawa kong kasalanan sa kanila, at pinaglaruan nila ako? Sobrang tagal na ba? Sa simula pa lang ba, ito na ang gustong mangyari nila sa buhay ko? Akala ko ba hindi alam ni ate ang tungkol kay Zayn, pero iyon pala. May binabalak na sila sa akin. So, alam ni ate ang pagkidnap ko kay Zayn. At kaya pala gusto niyang tawagin siya sa pangalang Zayn, dahil tanging si ate lamang ang may karapatan na tumawag sa kanya na Ziviel. Tulala ako habang nakatitig sa kawalan. Nasa kilalang cafe ako, at dito ko naisip na pumunta, hanggang sa napagtanto ko ang mga pangyayari. Ang narinig ko na boses, kapag tinatawagan ko si Zayn, ay si ate pala talaga yon. Kaya sa ibang bansa sila pumunta, dahil alam nila na hindi ako yung tipong tao, na nakikialam sa mga lakad, dahil may tiwala naman ako sa kanila, na hindi sila magkakilala, pero ang bilis kong magtiwala. Hinilot ko ang ulo ko, dahil bigla itong sumakit, may pangyayari at imahe na pumapasok sa isip ko, pero hindi ko maalala. Shana. Is that you Shana Cole? Right. Shana, right. Tanong niya muli kaya napangiti ako. Hi, Felix. Ikaw pala. Nice to meet you again. Ani ko. It's nice to meet you again. Are you alone, or are you with someone else? Tanong niya. Ngumiti ako at umiling. Don't worry, ako lang namang mag-isa rito. As you can see. Alright then, hindi na ako magpapalam kundi kusa na akong uupo na talaga rito. Tukoy niya sa bakanting upuan, kung saan ang lamesa ko. Yeah, sure. Thanks Shana. Kumusta? Tanong niya. Parang sa ating dalawa, ay ako dapat ang magtanong sa'yo niyan. Malay natin na narito ka dahil sisingilan mo ako. Natawa siya sa sinabi ko. What? You think? Tawang-tawa pa rin ito. May business meeting ako, dito lang din naman malapit, and then I saw you. At first I was hesitate to approach you, at baka hindi pala ikaw yung nakilala ko sa hospital, but then I remember you're one of the model, that we all know, kaya mabuti na lang, I followed my heart, at hindi naman. Ako nabigo. Ikaw nga ito. Paliwanag niya, so what's up? Bakit ka pala nandito at mag-isa? Again, mag-isa ka talaga. Nagkibit balikat ako sa sinabi niya. Well, same as you. May ka-meeting lang din ako, malapit dito sa Makati, kaya napadaan na lang ako rito sa restaurant, dahil bigla akong nagutom.
Sambit ko. Marami pa kaming napag-usapan ni Felix, na isa sa nagpatayo ng model agency, para sa mga aspiring model someday. Siya yata ang tinutukoy ni Jezeline sa akin, at ngayon ko lang din naging familiar siya sa akin. Masarap siyang kasama actually, yung lungkot ko kanina, ay bigla na lang naluso, at napalitan ito ng halakhak, na hindi ko na nga namamalayan ang mga tao, na pinagtitinginan na kami, at hindi ko na rin napansin ang oras. Na kahit missed call or text ng lalaking iyon, ay hinayaan ko lang, at hindi pinapansin. Masama ang loob ko sa mga nalalaman, at ayokong dagdagan ni Zane, at baka masampal ko siya ng wala sa oras, kung magkita kami. Kapag medyo hindi na ako busy, or maybe after giving birth, saka na siguro ako papayag sa inaalok mo na pagmomodelo. Saad ko, kahit sa katunayan, ay hindi na ako kukuha pa ng ibang projects. Focus na muna ako sa mga bata, at iba pang career na pasok sa akin. Don't worry, hindi naman ako nagmamadali, and thank you for considering my offer. Anya, kaya tumanggo lang ako. Dahil nagutom ako sa in-order niya na pork chop with fried rice and egg, kaya umorder din ako para sa akin, at dalawa ang in-order ko, fried bangus and pork chop. Alam kong pinagtinginan niya ako, pero wala akong paki, masarap kumain ngayon, lalo at hindi ako nakakain ng pizza na niluto ni Ate Jean, dahil umalis na agad ako, at sinabi ko lang na may emergency meeting sa opisina. Nagdala lang ako, kahit ayoko, pero tinanggap ko ang binigay niya na pizza, kumain lang ako ng isa, pero hindi ko talaga kayang ubusin, pagkatapos kong matikman, at hindi naman ako nalasan, kaya kaysa naman itapon, ay nakipag-share ako sa mga bata, na nakikita ko na nangangalakal sa gilid ng kalsada. Mas nakakatawa ang pangalan, at apelyido ko dahil Felix Navidad. Imagine kapag Christmas party noong nag-aaral pa ako, yung buong pangalan ko ba na naman ang kinakanta, aniya kaya mas tawang-tawa ako. May tumingin ulit sa amin, pero hindi pa rin namin pinapansin. Ako naman, panay bully lang ng iba sa akin, why? Clumsy ko kasi noong nag-aaral ako, saad ko. Really? But, look at you now. Dalawang trabaho ang kaya mong gawin, and how about sa mga nambubuli sa'yo? Ikaw ang patunay na kill them with kindness, di ba? I don't think so, basta I did my part. Ang mahalaga kasi ay hindi ko sila pinatulan, proud kong sabi. Kaya hanga ako sa'yo, idol na kita, dagdag niya pa, at ako naman napapangiti na lang. Uminom ako ng tubig bago nagpasalamat. Sobrang ang dami kong nakain, at naubos ko talaga, hindi ko namalayan na gutom rin pala ang anak ko. Sa tingin ko mga lalaki sila. I can't wait na malaman ang gender nila, sa next ko na visit sa Old Giant. Marami pa siyang kind kwento, at nakikinig lang ako, at tumatawa kapag may nakakatawa. Ang saya niya palang kausap talaga, yung lungkot ko kanina, ay bigla na lang nawala dahil kay Felix. Pero habang nagsasalita siya, ay nagtataka lang ako, na laging magkasalubong ang kilay niya na nakatingin sa likuran ko, bago pa ako lumingon sa likuran ko, ay may lumitaw na mukha sa harapan ko, na pabaliktad, and the last thing I know he kissed my lips. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.